Hindi pa rin nagpasok ng plea si dating Congressman Arnie Teves sa kasong murder kaugnay ng umunoy pagpatay sa isang board member sa Negros Oriental noong 2019. Dahil dito, ang korte ang muling nagpasok ng not guilty plea para sa dating kongresista sa kanyang arraignment. Para naman sa kampo ni Teves, politika umano ang nasa likod ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Si Margot Gonzalez sa report. Pisikal na humarap sa Manila RTC Branch 15 si dating Congressman Arnie Teves Jr. para sa kanyang arraignment sa 2019 murder case. Gaya ng inaasahan, mahigpit ang naging seguridad sa loob at labas ng korte kung saan bantay sarado si Teves ng mga tauhan ng BJMP. Sa kasong ito, si Teves ang pangunahing akusado sa pagpatay sa isang board member sa Negros Oriental. Ngunit ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Ferdinand Topacio, politika lamang ang dahilan kung bakit muling binuhay ang kasong ito. Na-dismiss na po ito previously ng DOJ after preliminary investigation. So binuhay lang naman po ito eh. Alam naman natin kung bakit eh. All of these are politically motivated. Dahil hindi rin nagpasok ng plea si Teves, ang korte ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Kahapon nagkaroon din ng arraignment si Teves para sa isa pa niyang 2019 murder case kung saan ang korte pa rin ang nagpasok ng plea. Matatandang sa iba pa niyang mga kaso, hindi rin nagpasok ng plea si Teves bilang pagpapakita umano ng protesta. He is still protesting the manner by which he was repatriated by the Philippine government. As in fact, that caused such a controversy. Naging controversial po yan sa Timor-Leste na iniimbestigahan po yan sa kasalukuyan ng Parliament ng Timor-Leste at ang Myanmar po na isang ASEAN member ay nagpahayag na sila ay tumututol sa full-fledged membership ng Timor-Leste sa ASEAN dahil hindi daw tumutupad sa mga patakaran ng international law. Aminado ang kampo ni Teves na hirap silang i-consolidate ang mga kasong murder laban sa dating kongresista. Maliban sa mga kasong murder noong 2019, may kinahaharap din siyang mga kasong kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Waldegamo noong 2023. Iba-ibang kaso po ito, kaya hindi po namin makonsolidate ito eh. Kasi iba-ibang victims, iba-ibang petsa, at iba-iba yung circumstances. Pagkatapos ng arraignment, agad na inilabas ng korte si Teves at pinayagan siyang hindi dumalo sa pre-trial bilang konsiderasyon sa kanyang seguridad. Abogado na lamang nang humarap sa pre-trial. Tiniyak naman ng kampo na nasa maayos sa kondisyon si Teves matapos itong sumailalim sa operasyon sa appendix. Inaasang haharap pa ang dating kongresista sa iba pa niyang mga kaso sa susunod na mga araw. Meron pa kasing isang kaso na galing sa Dumaguete na dapat matransfer dito, hinahanap pa po namin eh. Nagtataka nga po kami because when we checked with Dumaguete courts, sabi na transmit na daw sa Maynila, pero hinahanap namin dito, hindi naman mahanap. And then meron po tayong mga kaso pa sa Quezon City RTC naman po na hindi pa po siya na-arraign doon sa iba. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahan, Margot Gonzalez, SBN News.